Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng NBI kaugnay sa kanyang mga naging pahayag at banta laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Hindi raw kasi siya kumbinsidong magiging patas ang investigasyon, sabay sabing hindi niya pinagsisisihan ang mga pahayag. Wala na rin daw dapat ipaliwanag kaugnay sa paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina. At nakatutok si June Veneracion. Sa halip na humarap sa investigasyon ng NBI, kaugnay ng kanya umanong banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, mas pinili ni Vice President Sara Duterte na harapin ngayong araw ang media. Sabi ng pangalawang Pangulo, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Handa na rin daw si Duterte sa anumang mangyari, kabilang na ang impeachment complaint na isinampa kaugnay ng paggamit niya sa confidential funds. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI. Haharapin daw niya ang mga kasong isasampa sa korte, kahit pa umabot sa puntong siya ay makulong. Kabilang sa mga pinag-uusapang kaso laban kay Duterte ay paglabag sa anti-terrorism law at plunder na hindi pwedeng piyansahan. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Sa kabila ng mga problemang kinakaharap ngayon ni Duterte, nakaramihan ay nag-ugat sa questionable umanong paggamit ng confidential funds. Nanindigan siya, wala siyang dapat ipaliwanag. Wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipts na lumabas sa investigasyon ng House of Representatives, kung saan kinwestiyon kung totoong mga tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds, tulad ng isang Mary Grace Piatos na wala sa record ng PSA. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa gastos sa confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you are in aid of legislation and you want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang mga detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat daw si Duterte kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na raw siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo, ano man ang mangyari. I'm at peace with whatever happens to me. Staying and finishing my term
because that is my contract with the Filipino people, and I am at peace going if I will be removed from office. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay pa rin ang hindi pagsipot ng bise, tuloy lang daw sa pangangalap ng ebidensya ang NBI. Para yan sa binubuo nilang fact-finding investigation at sa isusumiting rekomendasyon sa Justice Department sa unang bahagi ng Enero. Nakatutok si John Consulta. Sa ikalawang pagkakataon, hindi sinipot ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon ng NBI kaugnay sa mga sinasabing banta ng bise sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sa halip, ang kanyang legal counsel ang dumating. Hindi siya darating eh. Yun lang ako, hanggang doon lang ako hanggang doon lang. Oo. In the future, sir, possible... Si Judge, no? In the future, possible pa ba siya dumating? In the future, possible pa siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Bit-bit niya ang sulat na nagsasaad na pinayuhan ng mga abogado ang bise na huwag dumalo sa imbitasyon ng NBI at huwag din magpasa ng sworn statement o affidavit. Binasa ni NBI Director Jaime Santiago ang bahagi ng sulat. With due respect, we just state that obvious that the Honorable Secretary of Justice is this office administrative superior, head of agency and the President's alter ego, while the Honorable Executive Secretary is the President's chief alter ego. Given these facts, you will kindly understand our client's prudence in her cooperation with the office and her desistance from appearing and giving any statement on December 11 today, 2024. Hindi natin siya masisisi kung ganun ang pag-iisip niya, but then kami nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, the investigation will be impartial. Kami mananatiling NBI, ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Ayon pa sa NBI, itutuloy nila ang kanilang pangangalap ng ebidensya at inaasahang maisusumite ang resulta ng kanilang fact-finding investigation at recommendation sa DOJ sa unang bahagi ng January. Pero ayon sa NBI, di pa rin nila sinasara ang pinto para sa Vice Presidente. Hanggat hindi pa kami nakakapag-finalize o biglang tumawag sa akin ni Vice President, Director, I will go there. Ano pa ba yung mga gusto niyong tanong? Welcome po yun. But we are no longer setting another date for her to appear. Nasa sa kanya na po yun. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin at Secretary of Justice Boying Rimulya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Problema pa rin ang baha at landslide sa ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region. Sa Camarines Norte, isang bahay ang gumuho matapos lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Salima Refran. Nasa bingit na ng pagkakahulog ang bahay na ito sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ay, yan na! O, tao! Ilang saglit lang. Diretso na! Ayan na! Ay! Ang bahay, tuluyan ng nilamon ng gumuhong lupa. Nakalikas naman ang may-ari ng bahay bago ang pagguho na resulta ng paglambot ng lupa dahil sa walang patid na pag-ulan. Ang nangyari, wala na pong ulan. Damay rin dyan ang bahagi ng Maharlika Highway. Bukod sa pagguho, may mga bitak din sa kalsada nito, kaya sinara muna sa mga motorista. Ito po yan sa barangay. Halos bubong na lang din ang naaaninag sa ilang bahay sa bayan pa rin ng Labo dahil sa baha. Hindi rin madaanan ng pangunahing kalsada papasok ng bayan ng Kapalonga. Nagsagawa na ng clearing operations para maalis ang mga nakahambalang na mga sanga at nagkalat na putik sa kalsada. Tulungan sa mga yan! Bahari nang nagpahirap sa pagtawid ng mga residente sa 3 barangay sa Tagkawayan, Quezon. Ang grupo ngang ito, tulong-tulong na para maitawid ang isang motor. Pati ang paaralang ito sa lugar, lubog din sa baha. Kaya ang ilang gamit pang eskwela, tuluyang nabasa.
Ayon sa Pag-asa, dulot pa rin ng shear line o yung banggaan ng malamig na amihan at mainit na easterlies ang mga pag-ulang yan. Nakakaapekto yan sa ilang lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Hindi lang siksikan, problema na rin sa ilang evacuation center sa Negros Occidental ang kakulangan sa pagkain. Dahil hindi pa masabi kung kailan titigil ang aktibidad ng Bulkang Canlaon, pinag-aaralan na ang deklarasyon ng State of Calamity. Nakatutok live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Mel, pinaghahandaan na ng Lacasiliana LGU sakaling tumagal pa hanggang sa susunod na linggo ang mga evacuees dito sa evacuation center sa Lacasiliana sa Negros Occidental. Baka kasi ang ilan sa kanila ay dito na rin piliin na magdiwang ng Pasko. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mangka Diyos ko. Mag-isa lang na lumikas ng pumutok ang Mount Canlaon noong Lunes ang 62 anyos na si Rebecca sa evacuation center sa Lacasiliana, Negros Occidental. Dahil senior na at hindi pa nakaka-recover sa stroke, nananawagan siya sa mga kaanak na bisitahin at tulungan siya. Tiway kami bulong kagdasan tanan eh. Tawag ko ganyan sila, agad tagaan niya kami. Si Rochelle naman na may 6 na anak. May inaalagaan ding 9 na buwang gulang na sanggol sa evacuation. Daw kabudlay sa sitwasyon namin. Oo, kapag may bata gamay. Sina Rebecca at Rochelle, kabilang sa mahigit 9,000 residente na pansamantalang nananatili sa 11 evacuation center sa bayan. Sa dami, bukod sa problemang siksikan, palaisipan na rin sa LGU kung paano mapapatuloy ang pagsusupply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng evacuees. Problema natin is the food. Siyempre, ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So, yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Upang masigurong malinis ang inuming tubig, naglagay ng ilang water filtration system sa mga evacuation center. Kagabi, na-monitor ng FIVOX ang pag-ulan sa paanan ng bulkan. Naranasan naman ang mahinang pag-ulan sa La Carlota City sa loob ng ilang minuto. Ang baho sang asupre, kalaing gidya kagabi. Di amo na naman nervyos ka man ma'am eh. Amo man naman kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase maging emergency mabakwit na kami. Sa gitna niyan, pinaghahanda pa rin ang lahat sa posibleng lahar flow sa tinatawag na downstream barangays. Sa La Carlota City, apektado ng ashfall ang mga taniman ng tubo. Apektado din man. Kaya siyawira naman ang tubo para nga magmayo ang tubo niya para nga hindi sa madami. Mel, patuloy naman ang koordinasyon ng LGU sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees. Yan munang latest mula dito sa Lacasiliana. Balik sa inyo dyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Ma'am, tama po ba? 21 billion para sa House
5 billion for the Senate? More or less, ganon. We can have arrangements now with the Senate. We're looking forward to that. We were supported by the Senate. Nasa 21 billion ang akap ang para sa mga kongresista habang 5 billion ang para sa mga senador. Pero giit ni Poe, depende pa rin ito sa pangangailangan ng nasasakupan ng mambabatas at nasa ilalim ito ng pondo ng DSWD. Nanatili naman sa 733 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Dahil hanggang sa huli, wala na raw formal o informal request ang OVP na dagdagan ng pondo nila. Meron namang pagkakataon yung Office of the Vice President na tumulong pa rin. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan, capacitated pa rin sila. Inalis din ng BICAM ang 74 billion peso subsidy para sa PhilHealth sa 2025. Ngayong taon kasi, naging kontrobersyal ang paglilipat ng PhilHealth ng sobrang pondo nila sa National Treasury. Tiniyak naman ni Poe na tinaasan ang pondo ng mahahalagang ahensya, partikular sa social protection, livelihood, kalusugan, edukasyon at disaster response. Base naman sa BICAM report, ilan sa mga ahensyang nadagdagan ng pondo pagdating sa BICAM ay ang Department of Public Works and Highways, ang Department of National Defense at ang Kamara. Ang Office of the President dinagdagan din ng mahigit 5 billion pesos para maging 15 billion ang pondo. Ilang increase sa budget na isinulong ng Senado ang hindi napagbigyan. Sa sektor ng edukasyon halimbawa, nasa 45 billion ang nabawas sa DepEd, SHED at SUCs. May ilang senador na hindi muna pumirma sa BICAM report. Hindi ko muna po pipirmahan yung budget BICAM report. But as soon as I know what my or our votes will be, I will inform the good Finance Committee Chair and Senate President. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, sinikap ng BICAM panel na sundin ang plano ng Pangulo kaugnay sa pambansang budget. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at vision para sa ating bansa. Marapat lamang na bilang mga miyembro ng Kongreso, bigyang daan natin na magawa niya yung kanyang pinangako. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang pagpapalawak ng mandatory evacuation sa mga nakatira malapit sa Bulkang Kanlaon. Pinangangambahan kasi ang lahat, lalo't may banta ng sama ng panahon sa susunod na linggo. Nakatutok si Mariz Umali. Mula sa naitalang 19 na volcanic earthquakes noong December 9 nang sumabog ang Mount Kanlaon, umabot na ito sa 31 sa nakalipas na 24 oras ayon sa PHIVOLCS. Habang ang sulfur dioxide emission tumindi rin daw ng mahigit doble at umabot na sa 4,000 tons per day. Pero ayon sa PHIVOLCS, masyado pa raw maaga para matansya kung dapat na bang itaas ang Alert Level 4 sa bulkan. Pag itinaas ang Alert Level 4, ang ibig sabihin, sasabog ng bulkan anumang oras. We will assess this on a day-to-day basis, but yung Alert Level 3, ibig sabihin yan, hazardous eruption is possible in the next few weeks. But of course, we will have to evaluate this one. Titingnan natin kung mag-escalate ba further. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang mandatory evacuation sa mga residenteng nakatira sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. The LGUs should urge the public to prepare for possible alert. Step up to Alert Level 4 should the activity persist or worsen. So dapat yung mindset natin, hindi natin isipin na the alert level will be lower down, but we should prepare as if the alert level will go up. Pinag-aaralang palawakin pa ang sakop na mandatory evacuation dahil banta rin ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. We are doing already a worst case scenario planning wherein umaabot na yung aming planning na hanggang 10 kilometers. So pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance and the likes, no? Siniguro naman ng DSWD na handa silang serbisyohan ang lahat ng evacuee. Nagpadala na rin daw ang Department of Health ng mga gamot, N95 mask at nutrition commodities.
Ang Department of Tourism pinasususpindi muna ang mga tourism activities gaya ng trekking, swimming at farm site visits, partikular sa mga tourist spots sa La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia Negros Occidental, pati sa Canlaon City sa Negros Oriental. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 oras. Hiniling ng Agriculture Department sa mga mambabatas na ibalik ang dating kapangyarihan ng National Food Authority na makagawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas. Isa riyan ang pagbebenta ng mga hawak nitong bigas sa halagang 30 piso kada kilo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Kahit ang Department of Agriculture napapakamot ng ulo kung bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas sa palengke. Kahit na ibinaba noon ang taripa sa imported na bigas at kahit na bumababa ang presyo sa world market. Sa monitoring ng DA, umaabot pa rin hanggang 54 pesos ang well-milled rice, hanggang 60 pesos naman ang premium rice. Dapat ang presyo ng bigas ngayon is from 42 to 49 max na yun, o 48.50. I agree with Mr. Chair na bakit may 50 pa hanggang 60. Hindi na tama yun eh. Unfortunately, wala kaming powers to catch anybody sa merkado dahil wala kaming enforcement. Humarap si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa presyo ng bigas. Sabi niya, kung nabili ang palay noon ng mahigit 27 pesos kada kilo, dapat hindi na hihigit sa 49 pesos ang presyo ng local rice. Ang imported rice naman, dapat 42 pesos lang kada kilo. Ang nakikitang solusyon ni Chu Laurel, ibalik ng Kongreso ang dating kapangyarihan ng National Food Authority na gumawa ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng bigas at malabanan ng mga pang-aabuso sa merkado. Ang primary mission na lang ng DA, because tinanggalan ng powers ng NFA, is to produce more and make the farmers profitable. Wala na kaming power nor mission to stabilize prices. Ngayon, ang NFA is only for buffer stocking. Ayon sa Department of Agriculture, may humigit kumulang 6 million bags ng bigas ang National Food Authority bilang buffer stock. Kung may kapangyarihan lang daw sana ng NFA, maaari itong ibenta sa mga mamimili sa halagang 29 hanggang 30 pesos kada kilo. Dati yung NFA, yung stock niya na bigas na binili locally, pwede niya benta sa palengke. Ngayon hindi. Pwede rin niya benta sa LGU para LGU magbenta ng mura. Ngayon hindi rin pwede. Diba? Dati pwede yung NFA mag-import para kung ano i-address yung kakulangan. Ngayon hindi rin pwede. So malaking bagay talaga may balik yung powers niya. Kaya tanong ni Congressman Tulfo, di po ba po pwedeng executive order lang na Pangulo to do that? To give instruction habang nag-aantay tayo ng batas? Can we recommend to the President to do an executive order para i-release yung... Ayon sa DA, kukonsultahin nila ang legal department nila ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, magpapatuloy ang makulimlim at maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. May matitinding bugos ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Quezon Province, Bicol Region at Mimaropa. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide, lalo na po sa mga ilang araw ng inuulan at malambot na ang lupa. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kasabay naman ang pagbabantay sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Nananatili po ang tsansa ng ulan bukas, lalo bandang hapon o gabi. Magiging maulap din at mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutan ang payong. Sa ngayon, walang bagyo pero apektado pa rin ang bansa ng iba't ibang weather systems, ang shear line, hanging amihan at easterlies. Maging handa naman sa susunod na linggo dahil sa pinakahuling datos ng Pag-asa. Posibleng may mabuong sama ng panahon sa may silangan ng Par, malapit sa Mindanao. Posible itong pumasok sa bansa at sakaling matuloy, papangalanan itong Bagyong Kerubin. Ayon sa Pag-asa, may tsansa yang lumapit sa silangan ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Pero mga kapuso, posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw kaya patuloy na tumutok sa updates. Hindi natinag ng pagbabantay ng China ang mga tauhan ng BIFAR sa paghahatid nila ng maagang pamasko sa Pag-asa Island. Labis ang pasasalamat ng mga residente pero may isang
mahalagang hiling sila ngayong Pasko. Mula sa Puerto Princesa sa Palawan, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mel, matigil na nga ang pangharas ng China, ang isa sa mga pangunahing wish ng ating mga kababayan doon sa Pag-asa Island. Yung ibang residente naman, gaya ng mga bata, ay may simpleng hiling din ngayong bago magpasko. Military aircraft, Charlie 208. You are endangering the security of the Chinese reef. Over. Ang radio challenge na yan ng China habang palapit ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea, hindi inalintana ng eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. May mahalagang misyon kasi sila ngayong araw, ang maghatid ng pamaskong regalo sa mga residente ng Pag-asa. May bag, school supplies, laruan at pagkain para sa mahigit 100 estudyante. Ang paghahatid ng regalo ng BFAR ngayong magpapasko sa mga taga-Pag-asa Island at mga nakatalaga rito, pagpapakita raw ng pagpapahalaga ng ahensya sa mga nakatira rito, lalong-lalo na sa mga kabataan na siyang magiging future ng islang ito. Ilang supplies, instructional materials at gamit sa sports naman ang hatid sa kanilang paaralan. At bawat unit na nakatalaga at nagbabantay sa ating isla, may Noche Buena package. Ang isla pong ito ay hindi lamang simbolo ng pag-asa, ito din ay simbolo ng katapangan at katatagan na nagsisilbing inspirasyon at halimbawa sa bawat isa sa atin. Labis ang pasasalamat ng Island Coordinator ng Pag-asa sa hatid na regalo, lalo't napakalayo raw nila sa mainland at malabo ang makpamili ng pang-aginaldo. May hiling naman daw ang ilang residente ngayong Pasko. Matulungan po kami na mabigyan po ng karagdagang mga classrooms, karagdagan pong mga instructional materials para po sa aming mga students po. Yung magkaroon po ng sariling yung permanenteng wifi dito sa isla. Pero higit dyan, may isa pa raw hinihiling ang ilan. Wish namin sa China, tigilan na nila yung pangaharas kasi alam naman nila at saka alam naman ang buong mundo na ang lugar na ito ay sa Pilipino. About China po, wish ko sana hindi na kami harangin pag nagta-travel po kami. Habulin ganun. Mel, mayroon pang mga susunod na misyon ng BFAR sa West Philippine Sea, lalo na sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Yan muna ang latest mula rito sa Palawan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Pinuna ng Commission on Audit ang mahigit 5 bilyong pisong lugi ng gobyerno dahil sa paluging pagbebenta sa bigas ng National Food Authority o NFA noong 2019 hanggang 2023. Kinulang pa raw ng buffer stock ng bigas kahit hawak na ng NFA ang 9 bilyong pisong pondo pambili ng palay. Nakatutok si Maki Pulido. Sa report ng Commission on Audit noong 2019 hanggang 2023, paluging ibinenta ng National Food Authority ang mahigit 13 million bags ng bigas sa 25 pesos kada kilo sa halip na 33 pesos kada kilo. Higit 5 billion pesos ang lugi dyan ng gobyerno. Depensa noon ng NFA, maluluma na kasi ang bigas kaya kailangan ng maibenta. Una ng COA, unang-una, hindi dapat nagbenta ang NFA dahil pinagbabawalan na ito ng Rice Tarification Law. Ikalawa, may mga ibinenta rin daw na bigas ang NFA na maganda pa ang kalidad. Sa panahong ito, sumipa ang presyo ng bigas sa higit 50 pesos per kilo. Inutos na ng Ombudsman noong nakaraang Marso ang 6-month suspension ng 139 na opisyal ng NFA dahil sa paluging pagbebenta ng bigas. Wala ka naman nakitang 30 pesos sa market. Kung retailer din sila, plus 3 or 4 pesos, retail price na yun eh. So dapat meron kang mabibiling 30 sa palengke, pero wala kang nakitang 30 nung mga panahon na yun. Ang mandato na ngayon ng NFA ay mag-imbak ng bigas para sa kalamidad at bumili ng palay mula sa mga local farmers. Pero sabi ng COA, noong 2023 kulang ang buffer stock ng NFA kahit na hawak na ng NFA ang 9 billion pesos na pambili ng 495,000 metric tons ng palay. Halos 1.5 billion pesos lang ang nagamit na pondo kaya kulang ng 84.16% ang buffer stock. Maaring hindi raw nakabili ang NFA dahil mas pinili ng mga magsasakang magbenta sa mga trader na nag-alok ng mas mahal na presyo. Pero sabi ng Sinag, maraming lugar sa bansa na mura ang bili ng mga trader. Doon dapat sila nag-intervene sa mga lugar na mababa ang bilihan sa ating mga farmers. Kung gawin daw yan ng NFA, hindi mababarat ng mga trader ang mga magsasaka. Parang price support, parang alalay lang yung agency to buy
when the trader prices go below. Sabi ng NFA, kabilang sa dahilan ng pagbaba ng NFA procurement ay ang matinding kompetisyon at agresibong pagbili ng mga pribadong negosyante, problema sa kalidad ng ilang ani ng palay at mataas na presyo ng palay bunsod ng kakulangan ng supply, mataas na demand at ang export ban ng India sa non-basmati rice. Susundin daw ng NFA ang rekomendasyon ng COA at patuloy nilang pagsisikapan na mapanatili ang kinakailangang 300,000 metric tons na buffer stock ng bigas. Tungkol naman sa paluging pagbebenta ng bigas, may binabalangkas na raw ng mga alituntunin para rito na kanilang isasapinal sa susunod na NFA Council meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sabay sa nalalapit na kanselasyon ng lahat ng pogo sa bansa simula sa December 15, pinaghahandaan naman ng gobyerno ang posibleng pagsulpot ng mga maliliit na operasyon nito o ang guerrilla pogo. At isa sa mga hakbang para tugunan yan, pagbabantay mismo ng mga lokal na pamalaan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Effective today, all pogos are banned. Matapos ang kautosang yan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo, may halos 3 linggo na lang ang nalalabi sa December 31 deadline ng Pangulo para mag-alsabalutan ng lahat ng pogo sa bansa. Base sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, may 7 pogo pang natitira na go-operate hanggang ngayong araw na ito. Pagsapit ng linggo, December 15, kanselado na ang lahat ng mga lisensya ng mga ito. Kabilang sa mga nagtigil operasyon na ang Pogo Hub na ito sa Kawit, Cavite, na in-inspection kanina ng lokal na pamahalaan. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Pero aminado ang mga ahensya ng pamahalaan, hindi magiging madali ang tuluyang pagbabawal sa mga pogo na mula sa mga online gaming operations ay naging pugad na ng mga scam at krimen. Ngayon pa nga lang, nasa 100 tinatawag na guerrilla pogo operations sa tinututukan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Mas maliit na operasyon nito na sadyang mas mahirap matuntun. Di na ito kagaya ng mga nire-raid natin nung una na talagang isang malaking hub, na libo-libo. Ang nangyayari rito talagang they form a smaller group na pwede sa maliliit na bahay sa mga subdivisions or apartments or condominiums. Sometimes in a resort. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na pogo na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Mag-issue po ang aming kagabaran ng isang EO sa lahat ng mga LCE na required sila mag-submit ng suspicious activities within their localities sa mga movement or possible setup ng mga pogo. Ayon sa PAGCOR, aabot sa 20 bilyong piso mawawalang kita sa gobyerno sa tuluyang pagpapatigil ng mga pogo sa bansa. Pero ayon sa National Economic and Development Authority sa pulong kanina, wala pa raw ito sa kalahati ng 1% ng GDP at hindi inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa ekonomiya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. History has been made sa pagkapanalo ni Sofronio Vasquez sa The Voice USA. Siya ang first Filipino at Asian winner ng competition. Ang kanyang journey to success sa chika ni Aubrey Carampel. Isa na namang Pinoy ang gumawa ng kasaysayan sa global stage. Siya si Sofronio Vasquez, ang itinanghal na grand winner ng Season 26 ng The Voice USA na mag-uuwi ng $100,000. Bukod sa siya, ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa American Reality Singing Competition, siya rin ang first ever Asian winner ng The Voice USA. Hindi lang ang kanyang mga kapwa Pinoy ang proud kay Sofronio. Equally proud ang kanyang coach, ang Canadian singer-songwriter na si Michael Bublé. I'm so happy. Dude, what do you say to all your peeps out there? I said all your Filipino followers, I love you. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. To my hometown, Utica, New York, you guys have been the best.
Thank you so much. I can't wait to go home and just celebrate and bring the trophy. Bago makarating sa The Voice USA, masasabi na ako ang hari ng audition. Halos lahat ng mga reality shows ng ABS-CBN pinilahan ko. At di ko na mabilang kung ilang rejections na ang nakuha ko. Pero ang tawag ng tanghalan ang nagbukas ng pagkakataon at nagbigay ng pag-asa sa talento ko. Una nang ipinamalas ni Sofronio ang talento sa pag-awit sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. I'm just a no one with nothing to give you but all. I love you. Si Sofronio umabot sa semifinals ng competition, pero di man pinalad manalo. Itinuloy niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. Kaya naman ang It's Showtime hosts sobrang proud sa tawag ng tanghalan alumnus. Uy, congratulate naman natin ang tawag ng tanghalan alumnus na si Sofronio Vasquez! Alam niyo kung bakit? Nanalo siya ng The Voice USA Season 26! This Sunday naman sa GMA, magtatagisan ang top 4 finalists ng The Voice Kids. Sino kaya kina-Wenceslana ng Team Believe ni Billy Crawford? Nevin Garaciniego ng tropa ni Pablo ni SB19 Pablo, Hebron Ikal ng Stelbound ni SB19 Stel, at ni Makmak Punay ng Jewel Squad ni Julian San Jose. Ang magwawagi, panoorin ang kanilang live grand finals sa Linggo ng gabi. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. 21 days na lamang magpapalit na naman tayo ng kalendaryo. Sa nakalipas na taon, marami sa atin pinakaginugol ang oras sa paggamit ng social media. Kung ano ang most search terms ng mga Pinoy, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sabi nga nila, pag may gusto kang malaman, i-GG mo o i-Google mo, go! At ngayong patapos na ang taon, ang tanong, ano nga kaya ang mga pinakakinahuhumalingan o most search terms nating mga Pinoy sa Google ngayong 2024? O heto na, mainit-init pa, ang pinaka-trending, heat wave, hot topic nga. Ito rin daw ang nanguna sa news search, kasangga ng climate change na pumang-anim naman. Aba, sinong di pagpapawisan? Kasi based naman sa current events this past year, parang sobrang init kasi ng panahon. So, yung mga tao siguro, naghahanap sila ng like reasons or like mga bagay para pampalamig ba sa mainit na panahon. O heto, maski pawis-pawisan, hindi nagpahuli ang patambling-tambling na si Carlos Yulo. Double gold medalist na, pasok pa sa ikapang-4 na most searched. Pangatlo naman sa listahan ang Paris Olympics kung saan siya namayagpag. Bukod sa siya lang yung kauna-unahang Pilipino na naging 2-time gold medalist. Bukod doon siguro dahil din sa issue niya sa pamilya niya. In na in din sa most searched at di na out sa top 10 ang Inside Out 2 na pumanglima sa listahan. True mending din ang gusto ang pag-alala natin mga Pinoy sa mga namayapang sina Jacqueline Jose at One Direction member na si Liam Payne. Top 2 sa listahan ang veteran actress habang pumangwalo naman si Liam. Iconic po siya sa Philippines when it comes to drama po. Kaya siguro po nasa search siya. Tapos madami pong pumatok na mga movies niya. At sa tech-savvy nating bayan, mawawala ba naman sa trending ang mga AI-related searches tulad ng character AI na pumangpito at AI director at Gemini na lumanding naman sa pang-9 at pang-10. Useful siya sa student at also pat din sa mga tao na halimbawa tamad mag-search. Kumbaga, pinapersonalize na ng AI sa'yo para mas lalo mo na siyang maunawaan, which is very helpful. There you have it, ang mga patok na search trends ngayong 2024. Pasok ba sa listahan ang pinakahahanap-hanap mo? Kung ikaw ang tatanungin. Pala Ibarra, ganon. Yung sa Kala Barbie po. Meme, knowing the Filipinos now,
ginagawang mimang lahat. West Philippine Sea. Salitang Pilipino po. Pagkain siguro. Weather. Kung hindi confidential funds ay yung Maris tsaka Jennings na scandal. Hindi po ako may nag-internet eh. O di ba? Pagdating sa pagmamarites, walang tatalo sa pagiging mausisa nating mga Pinoy. Mapabalita, entertainment o AI man. Para sa GMA Integrated News, ako ang Gugabol na si Oscar Oida, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 14 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ganito ako